Gamit ang 1/2 kilo ng kalabasa, makakagawa tayo ng masarap na merienda na siguradong magugustuhan ng mga bata. At dahil halos lahat naman ng mga bata mahilig sa donut, gagawa tayo ng donut na hindi nila mapapansin na may gulay pala ito. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Sa recipe nga na ito ay bida ang kalabasa, bali bumili lang pala ako ng 1/2 kilo. Hinugasan ko na rin pala ito at balatan natin, hiwain ng maliliit na pa-cubes. Yung ganitong klaseng hiwa ay okay na po yan. Pakukuluan natin ito hanggang sa lumambot or pwede rin naman po na steam ninyo. Mga 7 to 8 minutes ko pala itong pinakuluan at ayan, sakto na yung pagkakaluto nito. Palamigin muna natin bago durugin. Pwede po kayong gumamit dito ng potato masher or tinidor, basta ang importante madurog natin itong kalabasa. Next, maglalagay din tayo dito ng 2 1/4 cups ng all-purpose flour. Salain na lang din natin para hindi may sama yung mga dumi-dumi. Mag-add din tayo dito ng powdered milk, kahit na anong brand po ay po pwede, asukal at baking powder. I-mix natin ito ng mabuti hanggang sa ma-well combine na lahat ng mga ingredients. At kung mapapansin ninyo, medyo madikit itong ating mixture, mag-add tayo dito ng 1 tablespoon ng cooking oil. Haluin uli natin ito at pwede na tayong mag-start gumawa ng ating donut. Bali sa paggawa nito ay gumamit pala ako ng measuring cup at 1/4 cup ang sukat nito para pare-parehas yung ating magagawa. Bilugin lang natin ito, i-flat at lagyan natin ng butas sa gitna. O diba, ganun lang kadali, meron na tayong kalabasa donut. At habang ginagawa ko pala ito ay nagpainit na rin ako ng mantika at dapat sa pagluluto nito ay nakalubog sa mantika. At pag ganito na po yung kulay, okay na yan, lutong-luto na ang ating kalabasa donut. Para naman po sa coating ng ating donut, ito po ay optional lang. Sakto lang din na may mga natira akong ingredients dito sa bahay, kaya ayan, ginamit ko na rin. Ito po pala una kong ginagawa ay nagmix lang ako ng powdered sugar at evaporated milk para sa glaze. At next naman, magtutunaw tayo ng chocolate. Ganitong consistency sa chocolate yung kailangan natin. Next, i-dip lang natin itong mga donut. Bali, 4 pala dito yung nalagyan natin. At may natira pa rin ako ditong sprinkles, lalagyan ko na rin para mas lalong magandang tignan para sa mga bata. At yung isa pang gagawin ko naman dito sa donut ay i-dip natin dito sa glaze na ginawa natin. Isa naman ito sa paborito kong flavor sa donut. Promise, sobrang sarap nito, must try. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. Hello everyone! For today's video, gumawa uli ako ng merienda para sa aking mga anak. Ito ay ang kalabasa donut. Ayan, tignan nyo naman kung gaano kaganda yung ating pagkakagawa dyan. So, nilagyan ko lang ng chocolate sa ibabaw at sprinkles yung iba. At itong isa naman ay yung glaze. Ito yung favorite ko sa donut, yung may glaze. Last time, nakagawa na tayo ng kamote donut at ngayon naman, nagtry ako ng kalabasa donut. Meron pala ako dito na kinat, ayan, ganito pala yung kulay niyan sa loob. Hindi ko pala ito nilagyan ng chocolate or nung glaze para malaman natin kung ano ba talaga yung lasa niya pag walang coating or pag walang chocolate or yung glaze. Sa paglalagay pala ng design sa donut or kung ano man toppings yung gusto ninyong ilagay sa donut, nasa sa inyo na po kung ano yung gusto ninyong ilagay. Actually, kahit wala siyang coating, ang sarap. Ang crunchy nung labas niya, tapos ang lambot naman nung loob. Ito naman yung may chocolate at may sprinkles. Tikman na natin. Yung may chocolate at sprinkles, sigurado, magugustuhan talaga ito ng mga bata. At ito naman yung may glaze. Yung favorite ko. Ang sarap. Try nyo na po itong recipe na to, promise, magugustuhan ng mga bata.